Adonai, nasa bundok ng Sinai, baya'y binigyan ng batas, gabay mula sa itaas, magdiwang na Emmanuel ay darating, o Israel. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Tayo ngayon ay nasa ikatlong araw na ng ating mga Misa de Gallo at magandang makita natin sa ating paglalakbay na may kasama tayo. Ang dahilan ng pagdiriwang natin ng mga siyam na umagang ito ay para ihanda tayo kasama ng paghahanda natin para sa araw ng Pasko. Ang siyam na umagang pagsasakripisyo. At sa paglalakbay na ito, may mga kasama tayo sa paglalakbay. At sa araw na ito, kasama natin si Jose. At ang hambing ng Ebanghelyo sa atin na si Jose ay isang taong matuwid. At paano niya pinakita na siya ay taong matuwid? Hindi niya ninais na mapahamak si Maria. Lalo na sa panahon ngayon, kapag may ginawang hindi maganda sa iyo, ang una mong gagawin, ano?
gagantihan mo. Gagawa mo na hindi mabuti. Para siguro sa iba, pariringgan mo. Diba? Pag may hindi ka kasundo, anong gagawin mo? Magpaparinig ka sa Facebook. Kaso nga lang, isa lang taong pinaparinggan mo, siyam yung tinamaan. O, congratulations, dumami kaaway mo. Pero ang inisip ni Jose, dahil siya'y taong matuwid, ayaw niyang mapahiya si Maria. Siguro sa panahon ngayon, kung si Jose nabubuhay at hindi siya taong matuwid, ang iisipin niya, sige, ipost ko nga ito si Maria nang mag-viral siya. At ano yung inanggagalingan ni Jose? Si Maria, na kanyang mapapang asawa at sila'y nakatakda ng ikasal, natagpuan nagdadalang tao at hindi kanya. Siguro sa iba, long post ahead. Doon niya na ikikwento para mag-viral. Pero si Jose, inisip niya ang kapakanan ni Maria. Kaya hihiwalayan na lang niya ng lihim para hindi mapahiya si Maria. At ang taong matuwid, ganito ang ginagawa. Iniisip ang kapwa niya. Iniisip ang kapakanan at kabutihan ng kapwa niya. Pwede kasing nakatuon tayo sa sarili natin eh. Tayo. Ako. Yung gusto ko, yung nais ko. Pero ang taong matuwid, iniisip ang kapwa niya. Hindi para lang sa kanya. Hindi siya lang ang sentro ng mundo. Kundi ang taong matuwid, iniisip ang kapwa niya. Paano siya makapagpakita ng kabutihan sa kapwa niya? Pangalawang maganda mapansin kay Jose, na sa kabila ng problema niya, siya'y nakatulog. Hindi ba pag problemado tayo at mabigat yung dinadala nating problema, hindi ka makatulog? Pag marami kang iniisip, hirap kang makatulog. Pero si Jose, nanaginip pa. Mahimbing na mahimbing ang tulog. Tignan mo nga ang katabi mo kung kasama niya na si San Jose. Baka mahimbing na rin ang tulog niya. Sa ating ebanghelyo, maganda makita ang pagtitiwala ni San Jose. Na sa kabila ng problema na kinakaharap niya, kaya niya magtiwala sa Diyos. Kaya kaya niyang matulog. Kasi kaya niyang ilapag sa paanan ng Diyos ang kanyang binibitbit na problema. Minsan kasi, nagmumukhang malaki yung problema natin kung iniisip natin na tayo lang ang gagawa, ang susolusyon nun. Minsan nakakalimutan natin ng Diyos. Si Jose sa ating ebanghelyo, siya ay nakatulog dahil alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. May isang kwento ho at kay San Juan ika-23, siya ay naging Santo Papa noong 1958 hanggang 1962 o 63. At tinanong siya, anong dinadasal mo paggabi? Sa lahat ng problema na ating iniisip mo, anong dinadasal mo? At ang sagot niya ay ganito. Ang sabi niya, bago ako matulog, ganito ang dinadasal ko. Panginoon, ako'y matutulog na. Marami akong problemang iniisip. Pero alam kong hindi mo ako pababayaan dahil simbahan mo ito.
Siguro ganun na pwede natin gawin bilang Kristiyano. Matuto sa halimbawa ni Jose na sa kabila ng bigat ng dinadala niya, sa bigat ng problemang kanyang binibitbit, kaya niya magpahinga sa presensya ng Panginoon. Kaya niyang ilapag at ilatag ang kanyang binibitbit dahil alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Lubos ang tiwala. Kaya magandang imbitasyon sa atin, bilang Kristiyano, bilang deboto, matuto sa halimbawa ni San Jose, isang taong matuwid, iniisip ang kapakanan ng kapwa niya, hindi niya ninanais na ibaba o ipahiya ang kapwa niya, iniisip niya ang kabutihan ng kapwa niya. At kay San Jose din natin pwedeng matutunan na patuloy na magtiwala sa Diyos. Ang Diyos ang bahala sa atin. Ang Diyos ang kumakalinga sa atin. Ang Diyos kahit kailan, hinding-hindi tayo pababayaan. Amen.